Hello guys, for today's video ay share ko lang sa inyo ngayon itong biyahe ko ngayon. Nandito ako ngayon sa Malvar, Batangas. Ito ay yung, kung makikita nyo sa bandang kanan, yung Lima Estate. Kung familiar kayo dito, kung baguhan ka pa lang dito at nakita mo to, tapos ta bandang kaliwa yan, doon yung Jollibee yun. So dito ako ngayon sa may intersection, so naka-stop pa. Isishare ko sa iyo ngayon yung biyahe papuntang Calamba, kasi papunta ako ng Calamba. Okay, dito tayo ngayon sa Malvar, Batangas. Ito yung tinatawag nilang Malvar 2, at pupunta tayo ngayon ng Calamba, Laguna, okay. At yun ipapakita ko yung ruta, yung actual na ruta ng ating biyahe from Malvar, Batangas to Calamba, Laguna. Okay, yung Laguna. So ikakabit na lang muna ito aking phone sa aking cellphone. Okay, ayan, nag-go na. Tara, let's go. Okay, ang starting point natin ay dito sa may Lima Estate, ng Malvar, Batangas. Go to Calamba, Laguna tayo ngayon. At yun ang ipapakita ko ruta natin. Kung dito ka sa lugar na ito, ang kalsadang ito ay puro siya palusong, ibig sabihin pababa. Flat naman siya. Yan, play naman siya, magandang kalsada dito, malapad. Puro pababa ito hanggang dun sa bago pumasok ng exit ng Malvar. Ayan, kita nyo naman sa ating screen, napad ng kalsada, 2 lanes din naman. Tapos meron pang extension para sa mga nagbabike sa bandang tabi. Tapos ang ganda ng kalsada nila dito. Kaya kung baguhan ka dito sa Malvar, Batangas at gusto mong pumunta ng Calamba, Laguna, kapag pinanood mo ang video ito ay tiyak na merong matutunan ka kahit paano. Kung ikaw ay may sasakyan at gusto mo magbiyahe papuntang, halimbawa SM Calamba, gusto mong pumunta doon, ay may matutunan ka sa video ito kung papanoorin mo ng kompleto ang video ito. Okay, ongoing tayo, pababa pa rin tayo dito sa Malvar 2 highway ito So dito ng kalsada, medyo umuulan ng kaunti. Dapat ng kalsada, kita nyo naman, So dito rin malaman natin kung ilang minuto ang biyahe ng papuntang Calamba from Malvar, Batangas. Yung normal na takbo lang, ay mga 80 kilometers per hour kapag nasa expressway na. Okay, nakikita nyo pa down na tayo, downtrend pa downtrend, bababa. Sa ibang salita ay palusong ang ating kalsada, kaya slow down lang. Kasi merong sa unahan natin na nagsisignal, yung si Isuzu. Yun, balikan natin para ayos. Okay, wala na si Isuzu. So pwede kang tumakbo ng 80 km per hour. 80 km per hour. Matagal na pababa ang kalsada dito. Ibig sabihin kahit magpatay ka ng makina ito nagtitipid ka sa gas, diesel or gasoline, patay mo yung makina mo, tuloy-tuloy lang ang takbo ng sasakyan. Hindi mo na siyang magkusang bumaba kasi panay pababa siya. So tansya ko mga 3 kilometro na panay pababa.
Kagandahan dito sa kalsadang ito yan yung plain. Makinis yung kanya makinis yung kanyang kalsada. Ang bagong gawa ng espalto. Sa unahan natin Hyundai Accent. Kumaliwain kasi huwag na ulit. Binabaybay mo itong highway na ito ng Malbarto Highway, kakaliwa ka dun sa kakaliwa ka dito sa papuntang exit ng Pamanila. Papasok tayo ng Star Tollway. So ang ruta nun ay pakaliwa. Malapit na tayo doon sa kalsadang pakaliwa. Tayo papasok. May tatawid pa ang dalawang ining. Okay, ining na dalawang patanggin niya. Okay, tuloy tayo. Go tayo, go. Ayun, makikita nyo naman doon sa etas. So, Manila, straight lang, Star Tollway, kaliwa. Okay, yun ang papasokin natin. Kakaliwa tayo at gagamitin natin yung Star Tollway para mabilis yung biyahe natin going to connected kasi yung Star Tollway, konektado na ngayon sa expressway going to Manila, kaya mas mabilis na ang biyahe. Umpisa ng pinagdugtong nila yan. Dati magkahiwalay pa yan, pero ngayon magkadugtong na yung Star Tollway at saka yung expressway going to Manila. So waiting tayo, medyo traffic pa, waiting muna tayo. Ayan, go na. Papasokin natin itong Pingin Monteser Street. Okay, pakaliwa ha. Ito ay Pingin Monteser Street. Ayan yung palatandaan, Cloud Kingdom Vape Shop. Okay, dito na tayo ngayon sa Monteser Street. Ito yung kalsada na nagdudugtong dun sa exit ng Malbar going to Manila. Kaya ito yung binabaybay natin ngayon. Ayan. So may dadaanan mo yung Malbar Police Station. 50 meters daw yung sa kanan. Kung baguhan ka dito, medyo dapat alerto kasi yung exit papuntang Manila, wala siyang signage na Manila. Hindi pa nila nalalagyan. Kaya kailangan pag nandito ka sa kalsada ito, medyo slow down ka lang para hindi mo malampasan yung kalsada, yung exit papuntang Manila. Okay, lalampasan natin itong Flex Fuel Station. Yan, lalampasan mo yan sa kanan sa kanan. Tapos medyo ahon tayo ng konti. Andito yung exit sa kanan. Paglampas itong may mga harang na ito. Ito yung exit sa kanan. Kung mapapansin nyo, wala siyang karato ng exit. Kaya slow down ka, baka malampasan mo ito. Okay? Ito na yung exit. Kumanan na ako. Ayan dito na yung exit. Dito na yung toll gate na pass through. Sabihin ng pass through ay
maintenance ng Malbar exit going to Manila or Calamba, Laguna. Okay, so mabuhay daw, meron pa tayong balance na 582. Okay, tara, ayun lang, medyo traffic. Lagot, ang haba ng traffic sa unahan natin. Oh, yun lang, yun ang problema natin ngayon. Mahaba ang traffic, slow down ang Star Express ngayon. Slow down sa daming traffic ngayon, oh. Hindi natin makukuha yung eksaktong bilis ng biyahe kapag ganitong traffic. Yun lang, okay, wala tayong magagawa kundi maghintay kung ano man ang maging takbo ng traffic na ito. Hintay na lang natin, okay? Kasi marami kasing ano dito, road widening itong Star Express, dahil nga konektado na ito sa expressway. Napakalaking bintahan ito para sa mga Batanggenyo. Bali itong Star Expressway na ito gagawin nilang 1, 2, 3, 4 4 lanes kabilaan. Kaya kapag natapos yan, ang bilis na ng biyahe from Manila to Batangas Pier. Ang bilis na ng biyahe yan. Dati kapag magbayan-bayan ka from Manila to to Batangas, galing kang Manila, halimbawa na bayan-bayan ka, gagamitin mo yung South Luzon Expressway, Manila South Road. Tapos papasok ka pa ng bayan-bayan ng Batangas, na ako buti ka na 8 hours to 12 hours na biyahe from Manila to Batangas lang. Kaya napakalaking ginhawa nitong ginawa nila, pinagdugtong nila yung South Luzon Expressway, yung SLEX na tinatawag, at saka itong Star Tollway, Star Expressway. Okay, yan, medyo traffic lang muna, yun lang. So, bagal ang takbo natin. 20 km per hour lang ang takbo natin. Medyo matatagalan tayo bago makarating ng Calamba nito. Okay lang, wala tayo magagawa, hintay-hintay lang muna tayo. Yan, medyo umuulan pa, umaambon pa. Traffic na. Yan, ito na yung nasa kaliwa natin. So hinto na rin tayo. Yan talaga. Okay. Ayan na ulit, umulan na. Tuluyan na ang umulan. Ayan, medyo gumagalaw na ulit tayo. Naka 13 minutes na agad tayo from Lima, yung Lima Technopark. Dito pa lang tayo sa ano pa lang to, wala pa tayo sa Tanawan. Nasa gitna pa lang tayo ng Tanawan sa Kamalban. Yun lang ang kalaban natin. Ulan, okay na, yun na. May ulan pa. Napansin ko dito itong bandang kanan, medyo ano siya, itong bandang kanan na kalsada, medyo malubak siya. Kaya hindi pa tayo dito sa kaliwa. Kakaliwa tayo yung lane. Hindi pa tayo sa kaliwang lane. Subukan natin kung makapasingitin tayo. Ayan, mag-signal ako.
sasakyan. Kasi dyan dumadaan yung mga truck. So, andito tayo ngayon sa kaliwang lane. Ito yung dinadaanan ng mga mga light vehicles, para kaya hindi masyadong malubak ang kalsada niya. Kaya kung ang dala mo ay light vehicles, kaya 4 wheels lang, dito ka mas magandang dumaan. Pero kung ang dala mo ay dinadrive mo ay truck, bus o kaya ay truck, diyan ka dapat dumaan sa kanan. Kasi dito sa dinadaanan natin ngayon, bawal lang bus at saka truck. Para lang ito sa sa 4 wheel ng mga vehicle, mga sasakyan. Yan, kung mapapansin nyo yung kaliwaan natin, puro siya, puro harang ng may barikada siya. Tapos may mga heavy equipment sa gitna kasi binaway din nga yung gitna nila yan. Mapapansin mo nga itong nasa may kaliwa natin, puro damuhan pa siya. Yan talagang ready yan para gawing kalsada. Ay! Nako, muntik na. May bumalagbag na sakyan sa unahan natin. Oh, aksidente yata si kuya. May bumalagbag na truck. Buti nakapagpreno tayo. Ayan lang ang iniingatan ng mga driver kapag may mga ganyang biglang aksidente. Ayan aksidente sa unahan natin. Nangyari. Bakit? Lampasan natin ito. Nangyari. Sumabit si ate Nagkasagian sila. Itong Toyota Innova na sa kaliwa natin. Nagkasagian sila. Ayun. Sagi nga yung Innova. Ayan, yung kasagi yung truck na yan. Ay, buti lang nakapagpreno pa tayo. Buti lang mabagal yung takbo natin. Yan ang dapat iniingatan ng mga driver Kaya kailangan laging mayroong sapat na distansya sa mga sa mga sinusundan mo, para biglang magkaroon mo ng aksidente sa harapan mo, makakapagpreno ka agad. Yan, medyo mulwag na ngayon dito. Okay. Buti na lang walang masyadong na disgrasya doon, nagkasagian lang. Talagang lang pinakamabilis kong takbo hanggat maaari 80 kph lang. Yung takbo natin kanina before mangyari yung aksidente ay nasa 60 lang ako. Kaya merong pang time para makapagpreno. Pero kung nagkataong 100 ang takbo, tapos biglang may magkakasagian sa unahan mo, talagang saasalpo ka rin. Kaya ako, pag nagdadrive talaga sa mga expressway, hanggat maaari pinaka maximum speed ko 80 km per hour lang. Kilometers per hour, para kahit paano ay safe. Tapos meron kang distansya na sa unahan mo ng mga hanggat maaari ay 2 sakyan. Ibig sabihin, doon sa pagitan na sinusundan mo sa sakyan, meron pang pwedeng magkasya na 2 sakyan. Bali yung maging pinaka distansya mo para makapagpreno kung magkakaroon ng biglang aksidente sa unahan mo. Kaya kung driver ka, huwag mong ugaliing tumutok. Ang tawag doon ay tailgating. Delikado yun. Kagaya ng mga binanggit ko dun sa aking mga naunang video,
video, kapag tumatakbo ka ng mga 80 km per hour, 80 kilometers per hour, o kaya naman ay gusto mong magpatakbo ng 100 kilometers per hour, kasi yung 100 km per hour allowed naman yan sa expressway. Kung gusto mo patakbo ng ganun kabilis, tiyakin mo na yung sinusundan mo ay mas malayo sa iyo ng hanggat maaari ay 3 bus. Ibig sabihin, yung distansya na yun, sapat na yun para makapag-prevent pa kung sakaling bigla ang magkaroon ng aksidente dun sa unahan mo, kung tumatakbo ka ng mga 100 kilometers per hour. Kaya yun yung dapat mong tawag doon, itatandaan, ano, para kahit paano ay iwas disgrasya ka. Gaya, takbo ko ngayon ng 70 lang, oh. Kasi yung mga nasa una natin, mabagal lang din ang takbo, 70 lang takbo nila. So ang pagitan natin doon sa sinusundan natin na van ay ano, yung mga 2 bus yan, kung di ako nagkamali. Overtake pa siya. Hindi naman kung overtake din tayo. Mapabilis-bilis tayo ng kaunti. Yun. Dito kapag maluwag, maluwag ang sakyan dito sa lugar na ito, yung kukunti lang ang dumadaan, kaya magpatakbo dito ng ano, ng 90 kilometers per hour. Kasi maganda ang kalsada kahit paano. Kung maluwag lang yun, ha. Pero kagaya na sinabi ko, kung tatanong hanggat maaari, ang takbo lang talaga ay maximum 80 kilometers per hour para mas safe, ano. Sigurado makakarating ka sa pupuntahan mo kahit paano. Kumbaga may risk man pero konti, ano. Mababa yung risk niya kasi medyo mabagal yun, eh, compare sa 90 kilometers per hour o kaya 100 kilometers per hour. Okay. May sumingit pa sa unahan, sa talagang may umubertik pa sa kanan natin, no? Oh, talagang yan siya tawag ng mga kamote driver, eh. Hindi naman siya ambulansya, eh. Talagang gusto lang sumingit. Buti pinasigit siya. Okay. Yan, medyo rough road na naman. Bagal na naman galaw dito. 30 kilometer per hour lang. Medyo madidelay ang ating dating sa Kalamban nito pag ganito kabagal ang takbo. Pero safe naman. Safe ka naman pag ganyan ang takbo mo sa highway. % lang ang risk mo. Kung sa tumatakbo ka ng 80 to 100 km, mas mataas ang risk nito. So babalik tayo ngayon sa left lane. Kaliwang lane tayo kasi hirap po yung kanan lane na yan. Ayan, dito na muna tayo sa kaliwang lane. Mas maganda ang kalsada dito.
traffic na naman. Anyari. So malapit na tayo sa Santo Tomas exit. Maaaring sa Santo Tomas exit ang dahilan ng traffic ito. Santo Tomas exit nga ang dahilan ng traffic Ang landmark dito sa Santo Tomas exit, pag malapit ka na Santo Tomas exit, makikita mo yung mataas na building sa may bandang kanan natin. Natatakloban lang ng truck maya babandi tayo ng kaunti, makikita na natin yun. Yan yung pinaka-landmark. Ibig sabihin ay na malapit ka na sa Santo Tomas exit. Tapos makikita mo dyan yung malaki sardinas, yung mega sardines sa may bandang kaliwa. Mamaya madadaan natin mamaya. Medyo bagal pang galaw natin. Kasi ito nag-double lane na lang kasi dito. Medyo rapport kaya traffic. Ayan, nakita nyo yun, kita ba? Kita yung mataas na building na yun. Parang siguro condominium yan. Yun pala yung nakita ko na mataas na building dito sa may Santo Tomas. Kitang-kita na yung building. Habang papaplay tayo, mas kitang-kita na yung building. Ayan, makikita mo dun sa bandang kanan yung signage na Manila Calamba straight ahead. Straight lang yan, ka-arrow lang yun. Okay. Kaya diretso lang tayo. Ayun, paglampas ng tulay, yung kitang-kita na yung mataas na building diba? Ayun. Siya lang ang pinakamataas na building. Tapos sa bandang ibaba niya, makikita mo yung napakalaking sardinas. Yan, dapat di pa tayo ng kaunti, makikita mo na yan. Napakalaking sardinas na mega sardines. Kita na, utetel lumalabas Yan, nakapwesto yan malapit sa exit ng Santo Tomas. Kaya pag nakita mo yan, ibig sabihin ay nasa exit ka na ng Santo Tomas, malapit na. Yan, kita ba? Kitang-kita yun, nakakita yung pangalan. Malas magkarikit sila sa bandang kaliwa ng ating ng screen. Mega Sardines. Tapos yung malaking mataas na building. So hindi ko lang alam ang pangalan, kung anong pangalan ng mataas na building na yan. Okay, kitang-kita ba? Diba? Laki. Kung totoong sardinas yan, tagal ubusin yan. Yan ang pinaka-landmark ng Santo Tomas. Mega Sardines. Nasa ibabaw tayo ng nasa ibabaw tayo ng Santo Tomas Highway. Ayun, traffic na naman.
bandang kaliwa, sa kaliwa ng screen nakalagay yung Star Tollway ends here, ano. Ito yung dugtungan ng Star Tollway at saka yung expressway. So nakapasok na tayo ng expressway, ano. Pero sabi ng iba, yun daw may-ari ng expressway at saka ng Star Tollway ay isa na lang, ano. So, maaaring totoo yun. Hindi ko pa naman nare-research. Maaaring totoo yun kasi pinagdugtong na nila eh. Okay, dito na tayo sa expressway, no? Yung nga lang traffic. Kung mapapansin mo yun sa may signage sa taas, sa kaliwa, sa may poste, kita ba? Kita, ayun. Cars 100, truck and buses 80, ano? Ang minimum speed allowed dito ay 60 kph, ano? Nasa pinakababa yung kulay asul, 60 minimum speed yan. Pero pag ganitong traffic ay hindi nasusunod syempre, ha? Kaya ibig sabihin, kung gusto mong patakbo ng 100 kilometers per hour dito, pwede naman. Basta siguraduhin mo lang na maluwag ang iyong harapan, ano? Meron kang sapat na distansya doon sa mga sinusundan mo para kahit paano ay meron ka pang panahon na magpahinga kung sakaling magkaroon ng biglaang aksidente. Okay? Yan, meron naman ditong detour, kaya ano, hihiwalay na naman ang lane dito. Sa kaliwa. Ito sa kaliwa. Dito yung light vehicle sa kaliwa. Yung kanan, ano yan, para sa mga truck and buses. So dapat dito ka sa kaliwa, dadaan, ha. Kung ang dala mo ay 4 wheels lang. Kundi maghintay. Yan. Ayun yung pakanan, yan yung mga ano, mga truck and buses. Pero pwede rin naman sumali diyan, ano. Kaya lang mas maganda sumunod tayo sa ano, sa rules. Kung anong signage na nakalagay, yun ang dapat mong sundin, ano, para iwas sa berya ka. So itong kaliwang lane na ito ay para sa mga light vehicles o kaya ay mga 4 wheel lang, 4 wheels. Ganun ang gagawin natin kapag ano, dapat gawin mo kung magbabiyahe ka, kung ano yung mga nakalagay sa mga signage nila, sundin mo lang para iwas violation ka. Pero mabilis ng takbo dito. Saan na tayo? Nasa 70 kph na ulit. Ginagawa nila yung tulay eh, kasama yung sa widening project. Yan, may bilis-bilis ng takbo dito, 80 kph.
from Malbar, Batangas going to Calamba. Halos kung mapapansin nyo, halos lahat ng dinaan nating highway mayroong widening works. Ibig sabihin talagang gusto nilang palawakin itong expressway na to. Bagal na naman dito. Sa 30 kilometers per hour ulit. Traffic na naman. Sa bandang kanan natin meron nang nagawang kalsada, bali ilang lane yan, 3 lanes, so ibig sabihin magiging 5 lanes pala ito magkabila. Kasi itong dinadaan natin ngayon 2 lanes ito, tapos yung ginawa nila dyan sa may kanan 3 lanes. Yun, ginagawa ongoing construction pa. Kaya talagang palalaparin ang gusto itong kalsada dito. 5 lanes. Siguro mga 5 years to 10 years kompleto nila yung project na yan. Medyo malwa na magbiyahe dito. Mas marami ng sakyan ang kakadaan ng mabilis. Tayo sa 70 km sa takbo. Maluwag yung bandang kanan pero hanggat maaari hindi ako dumadaan dyan dahil ano yan, bigla na lang may lumalabas na malubak na park dyan. Kasi nga dumadaan dyan yung mga truck at saka buses. So palaging dito ako sa kaliwa dumadaan kasi may lubak man dito pero konti lang. Diba, ang ganda ng view, kitang kita ang ano, kitang kita ang lawa ng Laguna. Laguna diba sa pinakadulo. Lumulusong tayo galing sa bundok. Takbong ano lang, takbong 70 kph pag ganyang mababagal din na nasa unahan. So ang pagitan natin doon sa sinusundan natin yung mga dalawang bus, yung may sumingit pang isa, kaya yung iba tuwang-tuwang sumingit eh. Madali, talagang nakakasingit pa dyan sa unahan natin. Okay lang yan. Okay, malapit na tayo sa exit ng Calamba. Nakita ko na yung exit ng Calamba. Palampasin lang natin itong truck natin sa likuran. So tayo kakanan na. Signalan ako ng kanan. Papasok na tayo ng exit ng Calamba. Yan, nakita nyo naman sa bandang kanan yung Calamba, araw. Turn right tayo.
exit 50. Exit number 50 yung Calamba ha. Nasa kanan. Ito makikita nyo sa unahan, Calamba, Real, Los Baños. So, ibig sabihin dito ka dadaan kung gusto mong pumasok ng Calamba. Okay. Ayan, pumapasok na tayo sa exit. Sa toll gate. Toll gate. Dito kahit dali ng piliin mong daanan, okay lang. Okay. Salamat. Diba? Ang galing kapag naka RFID ka, walang abala pagdadaan ng toll gate. Kaya mas magaling kung meron kang sasakyan ay kumuha ka ng RFID para hindi ka magbayad ng cash na naaabala ka pa. Ganun din naman yun. Magbabayad ka ng cash, naabala ka, kumuha ka ng RFID, magbabayad ka rin naman. Doon ka na sa walang abala. Doon ka na sa may RFID. Yung traffic na naman. Nandito tayo ngayon sa sa Real Highway. Sakop ito ng Calamba. Dito rin, madalas din ang traffic dito. Ayan, nasa una kasi natin yung stoplight. Magpo-post muna tayo. Ayan, go na. Go na. Go na, go. Naku, may sumigin pa. Talaga naman inabot ulit tayo ng pula. Ngayon lang. Daming singit-singit eh. Inabot ulit tayo ng red. Ayan, nandito tayo sa pinaka intersection sa may Petron, sa may 7-Eleven. Ito yung papasok ng Science Park of the Philippines 2 Light Industry. Okay, so yan, bante rin naman agad. Tuloy tayo, tuloy. Okay, dito tayo sa Real Calamba na ito. Madadaanan na natin dito yung SM Calamba. Ditong palusong bababa na kalsada from Real, from Turbina to Real to Calamba Crossing, puro pababa yan. Hindi ba yan masyadong traffic kasi yan kasi naka-online pa ang mga estudyante ngayon. Kaya kung ikaw ay taga Malbar, taga Batangas ka, meron kang bagong sasakyan, sabi natin, may nagkaroon ka ng bagong sasakyan, yan may second hand o brand new, at hindi mo pa pamilyar ang pagpunta sa lugar na ito, malaki ang matutulong sa iyo ng video ito para makapunta ka ng SM Calamba. Kung ikaw ay galing sa Malbar, Batangas, kailangan mong dumaan ng Star Tollway, tagos na SLEX o South Expressway, tapos papasok lang ng mga exit. Tatandaan mo lang yung mga signage ng exit na papasukan mo. Pinasukan nating exit ngayon ay yung exit ng Calamba, Real, Los Baños, kasi handa na ito, papunta doon pareho. So
So sa ngayon ay nasa Real tayo, Barangay Real, sakop ng Calamba, Laguna. Okay, malapit na tayo sa SM. Medyo traffic lang, so hintay-hintay lang muna natin. Medyo gumagalaw naman ng traffic. Ayun, go na ulit. Traffic itong intersection na papuntang Los Baños, yung pakanan na yan, pakanan. Yan yung kalsada na hindi ka nadadaan ng crossing. Kung gusto mong pumunta ng Los Baños, Laguna, dito pa lang kakaran ka na para hindi mo na kailangan dumaan pa ng crossing. Kasi mas matraffic doon sa crossing. Yan o, itong intersection na to, kakanan ka na dito kung gusto mong pumunta ng Los Baños, Laguna. Okay? So ngayon ay papunta tayo ng Calamba, SM Calamba, kaya diretso lang tayo. SM Mall Calamba, ayan o, nasa bandang kanan natin. Yung kulay asul, nasa bandang kanan ha. Itong dilaw, nilampasan na natin yung kulay. Yan yung dating Walter Mart. So dito na yung SM Calamba sa bandang kanan. Kung dito ang sadya mo ay papasok ka na dyan sa entrance nila, nakalagay naman dyan SM entrance. Okay, so ito na, makita mo sa signage ng sa bandang kanan, SM Calamba. Ang laki, kitang-kita mo siya. Okay, lalampas tayo dyan kasi yung pinagtatrabahonan ko ay nandun sa may unahan pa. Dadaan tayo ng pinaka-crossing. Dito makikita yung footbridge sa pinaka-crossing, yung pinagawa ng SMS mo. Ang laki yan, ang haba niya mga footbridge na yan. Kaya yung kung mapapansin mo dito sa bihira yung mga dumadaan sa kalsada. Yung mga tao doon na dumadaan talaga sa sa footbridge sa taas para safe sila. Halos lahat ng kalsada dito may katapat na footbridge sa taas. Kaya tagos-tagos yan papuntang SM. Yan, may mga hagdanan lang yan pababa. Okay, kumaliwa tayo. Ito yung papuntang Kanlubang naman ito. Itong tinutumbok natin papuntang Kanlubang na ito. Yan, lampas na tayo ng crossing. Palabas na tayo ng crossing Calamba. Andito naman tayo ngayon sa Barangay Parian. Parian na ito.
Parian, Calamba. Okay, medyo maluwag siya ngayon. Maluwag ba yan? Tandang pala maluwag sa ayun, sige na. So, ganun talaga ang buhay dito sa Parian. Kasi meron ginagawang kalsada dyan sa unahan natin. Hindi ka traffic. Meron ditong bagong tayong McDonald's sa bandang kanan natin. Ngayon taon lang yan itinayo. Kaya kung ikaw ay taga Calamba at matagal ka nang hindi nagagawi dito sa Calamba Crossing, kung ikaw na nanonood ngayon, ay ito na yung tsura ng Calamba Crossing. Marami ng mga bagong tayong establishment kahit paano. Halimbawa ikaw ay matagal na nawala dito sa Calamba, kung ikaw ay nasa ibang probinsya na, at kung ikaw ay nasa abroad at matagal ka nang hindi nakakauwi ng Calamba Crossing, ganito na yung tsura niya. Meron ng SM, tapos meron ng mga bagong establishment dito na yun. Kahit paano ay nagiging progressive na itong bayan ng Calamba dito sa Crossing to Parian. Yan, ito yung ginagawang project ko. Talaga nasa gitna sila, nagagawa ng imbornal, nagagawa ng drainage. Ito ang cause ng traffic dito ngayon. Okay lang yan, gawin nyo lang, tapusin nyo lang para lumag-luwag naman traffic ito kahit paano. Nakakatuwa lang dito sa lugar na ito, may stoplight ay hindi siya gumagana. Diba? May stoplight naman pero hindi gumagana. Only in Calamba. Dito yan sa may papasok ng lawa. Hindi ko alam kung anong issue niyan, ba't hindi siya gumagana. May stoplight naman. Kaya matindi ang traffic ko. Kanya-kanya lusot. Walang nagmamando. Wala nang stoplight. Wala pang enforcer. Di ba? Talagang humarang pa siyang truck na to. Talagang kinat pa tayo ng truck. Ang laki-laki niya eh. Hinaharap pa talaga tayo. Diba? Yun o, harangan tuloy tayo ng truck. Okay na. Nagmamadali sila, hindi pagbigyan natin. Pag ganyan nagmamadali, pagbigyan mo na lang. Okay, malapit na tayo sa ating destination. Guys, ito na yung Parian, Calamba. Kung makikita nyo dyan sa bandang kaliwa natin, merong mataas na building. Ayan o. Yan yung Lianas Supermarket. Kita ba? Yan yung Lianas. Yan yung kauna-unahang mall na tinayo dito sa Calamba before magtayo ang SM Malls. Dati nang dumating ako dito, ito ay mga around 2002. So ngayon ay 2025 na. Ibig sabihin mga 23 years na ako dito sa Calamba. Yan yung unang mall na tapasukan ko. Yan yung ang daming tao dati dyan. Kasi wala pang SM nun eh. Sikat na sikat yung Lianas na yan. Lianas Discount City ang tawag nila yan. Yan, nakita sa bandang kaliwa yan. Kita na ba? Yung kita na. Bandang kaliwa. Yan, dati sikat na sikat yan. Ang daming tao niyan araw-araw. Kasi siya ang kauna-unahang mula itinayo dito.
Pero umpisa nung itayo ang SM Mall nung mga around, kung di ako nagkakamali, 2010 itayo ang SM Mall kung di ako nagkakamali, 2010 or 2015, gano'n, sa pagitan na yun. Humina ng pasok ng tao dyan, kaya yung mga tao ay sa SM Malls na pumupunta. Normal naman yun kasi alam naman natin ang SM, pag may bagong tayong SM Mall sa isang lugar talagang dinudungog ng tao. Okay, dito mo guys, malapit yung aking pinagtatrabahunan at ito na yung pinakaruta natin, from Malbar 2 Batangas, from Lima sa Technopark to SM Mall to Parean, Calamba, Laguna. Okay, so malapit na ako sa aking pinagtatrabaho ng clinic. Okay, di lang ating for today's video guys. At kung pinanood mo ang video ito hanggang sa dulo ito, ay maraming salamat. Sana ay panoorin pa ang aking mga ibang video sa aking YouTube channel. Yun lang muna guys ang ating for today's video. At maraming salamat sa iyong panonood. Okay, kakanan ako. Yun, pumasok na tayo. Yun, kung pamilyar kayo dito sa lugar na ito ay siguradong taga Calamba kayo. Okay, yun lamang at maraming salamat sa iyong panonood.